Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo namin, si Aling Charing ang kilala bilang pinakamahusay na nagluluto ng imbutido. Sa bawat piyesta, handaan, o kahit sa simpleng araw ng linggo, ang mga tao ay nagkakandara pa sa tindahan niya para bumili ng kanyang masarap na lutuin. Kakaiba ang linamnam ng kanyang imbutido. Malambot ang karne, tamang-tama ang timpla, at tila may sikreto siyang sangkap na hindi matutumbasan ng iba. Ngunit isang gabi, nalaman ko ang misteryo sa likod ng masarap niyang imbutido. At iyon ang nagdala ng takot sa buhay ko. Isang araw, pagkatapos ng klase, nagpasya akong bumili ng imbutido kay Aling Charing. Maraming tao ang nakapila at bawat isa ay nagrereklamo kung gaano kabilis maubos ang paninda niya. Sa wakas nakuha ko ang huling peraso. Sa unang kagat, ramdam ko agad ang kakaibang sarap nito. Parang hindi ordinaryong karne ang ginamit. Sobrang lambot at ang lasa ay napaka-unique. Pagdating ko sa bahay, ikinento ko sa nanay ko ang tungkol sa imbutido. Ngunit sa halip na matuwa, biglang sumeryoso ang mukha niya. "Anak, huwag basta-basta kakain kung kani-kanino. Hindi mo alam kung ano ang nilalagay nila," babala niya. Hindi ko na lang iyon pinansin dahil para sa akin, wala namang masama sa pagkain ng masarap. Kinagabihan, habang natutulog ako, nagising ako sa bigat ng pakiramdam. Para bang may presensya sa kwarto ko. Nang idilat ko ang mga mata ko, napansin kong parang may aninong dumadaan sa bintana. Akala ko na nanaginip lang ako, kaya't pinilit kong bumalik sa pagtulog. Ngunit maya-maya, narinig ko ang mahihinang yabag sa labas ng bahay namin. Tumayo ako para silipin kung sino yon. Paglabas ko sa bintana, nakita ko si Aling Charing. Nakatayo sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bahay namin. May hawak siyang malaking sako at tila may dinudukot siya mula rito. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero sa halip na bumalik sa kama, nagpasya akong sundan siya mula sa malayo. Hawak ang maliit na flashlight, sinundan ko siya hanggang makarating kami sa likod ng kanyang tindahan. Sa likod ng tindahan ni Aling Charing ay may isang lumang kubo na halos giba na. Sa kabila ng dilim, nakita kong pumasok siya roon. Tahimik akong sumilip mula sa maliit na siwang ng bintana. Sa loob ng kubo, may malaking mesa at mga kagamitan sa pagluluto. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang laman ng sako na inilabas niya. Mga parte ng katawan ng hayop at tila ng tao. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Kinuha niya ang kutsilyo at sinimulang himayin ang laman ng sako. Sa bawat hiwa niya,
naririnig ko ang kanyang pagbubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang lahat ng iyon ay parang ritual, at habang ginagawa niya ito, tila masaya siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko, napasigaw ako, at doon niya ako napansin. Bigla siyang lumingon at ang kanyang mata ay pulang-pula na parang apoy. "Sino ka?" sigaw niya. Tumakbo ako pabalik sa bahay, ngunit naririnig ko ang yabag niya sa likod ko. Pagdating ko sa bahay, nagising ang mga magulang ko dahil sa ingay ko. "May multo, si Aling Tiyaring, hindi siya tao," sigaw ko. Hindi agad naniwala si tatay, kaya't sinamahan niya akong lumabas para tignan. Pagdating namin sa kubo, wala na si Aling Tiyaring, ngunit naiwan ang mesa at ang mga gamit niya. Sa gitna ng mesa, may isang malaking mangkok na puno ng dugo. Hindi na kami nagtagal doon at agad na tumawag ng mga kapitbahay. Kinabukasan, umalat ang balita tungkol sa nakita namin. Nang puntahan ng mga taong tindahan ni Aling Tiyaring, wala na siya roon. Tila naglaho siyang parang bula at iniwan ang lahat ng kanyang gamit. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay nang matagpuan ang ilang nawawalang mga hayop at maging tao na matagal nang hinahanap sa baryo. Sabi ng ilan, si Aling Tiyaring daw ay isang aswang na gumagamit ng laman ng tao at hayop para gawing masarap ang kanyang lutuin. Ang tindahan niya hindi na muling binuksan at ang bahay niya ay iniwasan na ng mga tao. Simula noon, hindi na ako basta-basta kumakain kung saan-saan. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng takot sa akin. Hindi lamang dahil sa nakita ko, kundi dahil sa katotohanang minsan ang mga tao na akala nating mabait at normal ay maaaring may itinatagong lihim na mas malalim at mas nakakalabot kaysa ating inaakala. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.